Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang kanta ni Heber Bartolome na Tayo'y Mga Pinoy ay naging kalahok sa kauna-unahang Metro Manila Popular Music Festival noong 1978 at naging finalist pa nga ito. Ang contest na ito ay taunang paligsahan na ang layunin ay maipromote ang musika at awiting Pilipino, kung saan ang nagbuo nito ay si Teodoro Valencia at si Aimee Marcos. Lumalahok dito ang mga songwriters at mga singers para mag-interpret ng kanta. At ang kompetisyong ito ay nagtapos noong 1985. Muli na lamang itong na-revive ng GMA Network noong 1996 hanggang 2003 bilang Metropop Song Festival. Sa totoo, noong 1978 Metropop Music Festival ay naging entry pa ang kantang anak ni Freddie Aguilar. At katulad ng Tayo'y Mga Pinoy ni Heber Bartolome ay hindi rin ito nanalo. At ang nakakuha ng grand prize ay ang kay ganda ng ating musika ni Ryan Cayabyab. Pero sa paglipas naman ng mga panahon, ang Tayo'y Mga Pinoy nitong si Heber Bartolome ay naging protest anthem ng mga Pilipino, kung saan ay naging isang makabayang kanta pa nga ito, na naging part pa ng isang kanta ni Francis M. na Mga Kababayan Ko na lalong nagpasikat sa kanta. Si Heber Bartolome ay isang composer, singer, gitarista, manunula at painter. Ang impluensya ng kanyang musika ay Philippine folk. Siya ay nagtaguyod ng Banyuhay. Ito ay isang protest band na nagpasikat ng trademark sound na kubing, isang native musical instrument sa ating bansa. Itong si Heber ay tubong kabanatuan sa Nueva Ecija. Bata pa lamang ay mahilig na talaga siya sa musika. Nakapagtapos ng Fine Arts sa UP at naging profesor ng literatura sa De La Salle University. Siya ay naging isang magaling na musikero sa loob at labas ng ating bansa. At naging bahagi rin siya ng mga samahan ng mga musikero na nagtataguyod ng musikang sariling atin. Pero kamakailan lang ay binawian na siya ng buhay nito lamang November 15. Pero nananatili naman ang kanyang alaala sa mga iniwan niyang musika. Alam mo ba na sa bayan ng Indang at sa Alfonso sa Cavite ay merong pagdiriwang kung saan ang mga tao ay naglalakad at sumasayaw sa apoy o sa baga. Isa itong ritual na tinawag na sanghiyang at sinasabing pinaghalo itong elemento ng mga sinaunang paniniwala, mahika at katolisismo. Isa itong paraan ng pagpapasalamat at paghiling para mapagaling ang isang taong may karamdaman. Noong sinaunang panahon kasi ay ginagawa ang sanghiyang bilang isang ritual na iniaalay ng ating mga ninuno sa kinikilala nilang Bathala. Ito'y bilang pagpapasalamat sa masaganang ani, sa pagpapagaling sa mga karamdaman o pagliligtas sa kamatayan. Pinaniniwalaang nagsimula ito sa Naik sa Cavite bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Pero nang maipakilala ang katolisismo ng mga Espanyol, ay pinagbawal na ang ganitong gawain dahil sa raw itong ritual na para sa mga demonyo. Pero karamihan sa mga taga-Naik ay tumutol naman sa ginawang pagban sa sanghiyang ng mga Kastila. At para naman maipagpatuloy nila ang kanilang ginagawang ritual, ay minabuti na lang lumipat na lang ng bayan at ito ay sa bayan ng Indang. Pero nagkataon naman na laganap na rin pala dito ang katolisismo. Kaya naman muli silang lumipat sa isa pang maliit na baryo na ang pangalan ay Alas-A na sa ngayon ay ang Alfonso. At dito nga nila itinuloy ang pagkasagawa ng ritual kada taon. Pero sa kabila nun, ang ilan sa kanila ay nahuhuli ng mga otoridad Kastila at pinaparusahan. Pero sa paglipas ng panahon ay na-survive ang ganitong tradisyon at umabot pa nga hanggang sa kasalukuyan. Ang bumubuo ng mga nagsasagawa nito ay tinatawag na mga barako kung lalaki. Hanggang sa paglipas nga ng panahon nang ma-adapt na rin ng mga Pilipino ang katolisismo, ay pinag-combine na lamang nila ang ritual na ito at ang paniniwalang Katoliko. Parang katulad din ng Pasko at ng All Saints Day. Sa ngayon ang sanghiyang ay isinasagawa sa iba't ibang kadahilanan, katulad ng pagpapasimula ng mahal na araw,
kung saan ay nananatili naman ang layunin nito na paghiling nga sa pagpapagaling sa isang may karamdaman sa pamamagitan ng mga espiritu at ng mga santo at sa pagtitirik nila ng mga kandila at pagrorosaryo. Kumbaga, ang sinaunang tradisyon ay naging pangrelihiyon na. Alam mo ba na ang cover ng kauna-unahang album ng Eraserheads, ang Pop You, ay idinrawing mismo ng bokalista ng banda na si Ellie Buendia. Bago pa man sila pumirma ng kontrata sa BMG Music Incorporated, ay nakalika muna ang E-Heads ng isang album na orihinal na in-record sa cassette format. Sa totoo lang nang magawa ang album na ito ay limitado lang ang kopya na sinasabing mga nasa 20 piraso lamang. Kaya naman ibinahagi lang ito sa mga malalapit na kaibigan at mga tagahanga. Ang demo tape na ito ay binubuo ng 13 kanta, kung saan ang ilan sa mga kanta rito ay magiging bahagi rin ng mga susunod pa nilang album. Ang mga kantang Pare Ko at Tindahan ni Aling Nena na isinulat ni Ellie Buendia ay masasama sa album na Ultra Electromagnetic Pop. At sa album din na ito ay masasama rin ang kantang Toyang na isinulat din ni Ellie, katuwang naman si Marcus. Ang kanta naman na Wishing Well na isinulat naman ni Raymond Marasigan ay naisama naman sa album na Circus. At ang kanta naman na isinulat din ni Ellie na Milk and Money ay masama naman sa album na Sticker Happy. At ang Scorpio Rising ay masama naman sa album na Aloha Milky Way. Ang demo album na ito ay in-record sa tulong ng humanities professor na si Robin Rivera. Siya ay kaibigan ni Raymond. Dahil sa paghanga niya sa talento ng banda ay tumulong siya sa mga ito. Ipinagamit niya ang ilang mga instrumento ng faculty studio, kung saan dito nga nila in-record ng album noong mahal na araw ng taong 1991. Kaya nga lang nang matapos ang album at nang marinig ito ng ilang mga recording companies, ay hindi naman nila ito agad nagustuhan. Pero sa kabila nun ay hindi sumuko ang banda at nagpatuloy ang pag-develop nila sa kanilang mga tugtugan at sa kanilang mga kanta, hanggang sa marating nga nila ang tagumpay. Alam mo ba na matatagpuan sa Cultural Center of the Philippines ang tatlo sa mga mahalaga at kilalang teatro o tanghalan sa ating bansa? Ito ay ang tanghalang Nicanor Abelardo, tanghalang Aurelio Tolentino, at tanghalang Jose Batute. At ang lugar na kinalalagyan ng mga iyon ay tinatawag na tanghalang pambansa. Ito yung nakikita natin sa litrato. Ang tanghalang pambansa kasi ay ang pinaka-main office ng Cultural Center of the Philippines na nasa loob din mismo ng CCP Complex. Ang tanghalang pambansa ay idinisenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Kaya naman ganon ito kaganda. Ang tanghalang Nicanor Abelardo, ito ang main theater at ang pinakamalaking pinagtatanghalan. Kaya nitong mag-accommodate ng mahigit 1,800 na katao sa 4 nitong palapag, ang orkestra, boxes at 2 balcony. Ang stage floor nito ay gawa sa Philippine mahogany. Kaya naman kaya nito magbitbit ng mahigit sa 70 katao. At ang nakadesenyo sa background naman ng stage ay ang pinta na tinatawag na Genesis. Ito ay obra ng kilalang national artist ng ating bansa na si Hernando Ocampo. Kadalasan ng lugar ay pinagtatanghalan ng opera at mga orkestra. Ang tanghalang Aurelio Tolentino naman, na tinatawag ding Little Theater, ay sumunod namang binuksan makalipas ang ilang taon ng buksan ng main theater. Dito ay kulang 500 katao naman ang pwedeng ma-accommodate. Ang sahig ng entablado ay gawa rin sa mahogany. At ang background naman nitong painting ay likha naman ni Roberto Chabet, isang visual artist at dating direktor ng CCP Museum. Sa tanghalang Aurelio Tolentino ay sinasagawa naman ng ilang mga drama, mga chamber music, mga solo recitals, lectures at film screenings. Samantalang pangatlo naman ang tanghalang Joseng Batute o ang studio theater. Ito naman ay kaya mag-accommodate ng 240 na katao. Ito naman ay isang acting area. Samantala bukod sa 3 tanghalang ito, ay meron pang isang mas maliit na tanghalan. Ito naman ay ang tanghalang Manuel Conde.
At dito naman ay ginagawang ilang mga film screening at mga lectures. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.